Alleluia, 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 Alleluia. Dakila ang amang mahal, Anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan pa man. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinahatulan ng kaparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo o tinatawag natin Santissima Trinidad o Holy Trinity. Ang tinatawag na pagdiriwang na ito sa iisang Diyos na may tatlong persona, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ito ay isang paanyaya sa atin na yakapin natin ang pagmamahalan ng Diyos at isabuhay ang pagkakaisa sa ating pamilya at sa ating komunidad. Ang pagdiriwang na ito ay inaanyayahan tayo ng tatlong mahalagang punto. Unang punto ay ang pag-ibig na nag-uumapaw. Ang Santissima Trinidad ay hindi lamang isang misteryo na dapat unawain ng isip, kundi isang realidad na mararanasan ng ating mga puso. Ito ay isang komunidad ng pagmamahal, ang pagmamahal ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na nagkakaisa. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang nag-iisa, siya ay relasyon, katulad na lamang ng Ama. Ang Ama ang lumikha na nagmamahal sa atin na walang hanggan. Ang kanyang anak na si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay mailigtas. At ang Espiritu Santo ang siyang gabay natin sa pag-aaliw at upang mapanatili ang ating mga puso. Ikalawang punto, inanyayahan tayo ng Santissima Trinidad ang paanyaya ng pakipagkakaisa. Tayo, tandaan natin palagi na tayo ay nilikha ng Diyos
sa kanyang larawan at wangis. Kung ang Diyos ay tatlong persona, ngunit iisa, tayo rin ay tinatawag ng ating Panginoong Diyos na magkaisa. Sa gitna ng ating pagkakaiba, lalong-lalo na magkaiba ang ating opinyon, magkaiba ang ating kultura at estado sa buhay, tayo ay hinihikayat ng ating Panginoong Diyos na patuloy na magmahalan at magtulungan. Halimbawa sa pamilya, tayo nawa ay maging tahanan ng pagmamahalan at pagtapapatawaran sa ating komunidad. Inaanyayahan tayo ng Santissima Trinidad na pagsasabuhay, lalong-lalo na ang pagmamalasakit sa kapwa, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Ikatlong paanyaya sa atin ng Santissima Trinidad, ang pagsasabuhay ng misyon. Tandaan natin, bago umakyat si Jesus sa langit, iniwan niya ang tagubilin na tayo ay mabinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay isang misyon upang ibahagi natin ang mabuting balita at tayo ay tinatawag ng ating Panginoong Hesus na maging instrumento ng kapayapaan sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen.